Sa pagsiklab ng kaguluhan sa siyudad ng Marawi, nakagagawa ng mga terorista. Tumagal ng 5 buwan mula May 23 hanggang October 23, 2017. Dahil ang labanan ay isang urban warfare, kailangang mag-adjust ng taktika ang mga sundalo mula sa mga kinagawiang labanan sa kagubatan hanggang sa labanan sa syudad. Iba't ibang unit at company ng sundalo ang napalaban para sagipin ang syudad ng Marawi. Pero lahat sila ay nalagasan at nasugatan. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Hindi maikakaila na handa at pinagplanuhang mabuti ito ng mga terorista dahil sa ipinakita nilang depensa at resistensya laban sa tropa ng pamahalaan. Sa pangatlong buwan ng Marawi Siege, naatasan ang 11th Scout Ranger Company na kubkubin at bawiin ang isang gusali na pinagpuputaan ng mga terorista sa pamumuno ni Captain Romel Sandoval. Sino si Captain Romel Sandoval? Ating alamin ang kwento sa likod ng kanyang katapangan at kabayanihan. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Captain Romel Sandoval na may alias na Daredevil ay ang company commander ng 11th Scout Ranger Company, 4th Scout Ranger Battalion ng 1st Scout Ranger Regiment na sumagupa sa mga terorista sa Marawi. Siya ay gumugol ng mahigit 3 buwan sa pakikipaglaban sa Marawi nang hindi nalagasan o namatayan ni isa man sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang command, ang 11th Scout Ranger Company, ay walang kahit isang casualty mula noong sila ay ma-deploy noong August 2017. Dahil sa kanyang ipinakitang galing sa paghawak at pamumuno, nailigtas niya ang isang grupo ng mga Scout Rangers na natrap sa loob ng isang gusali sa main battle area. Sa pamamagitan ng kanyang mga order at instructions sa kanyang mga tauhan, na-infiltrate nila ang gusali gamit ang isang armored personal carrier at nakatakas sila sa mga terorista. At sa ikatlong buwan nila sa labanan, ang 11th Scout Ranger Company, ang tanging company na hindi namatayan ni isang sundalo simula ng pagkubkob nila sa Marawi. Kaya determinado si Captain Sandoval na walang maiiwan sa company niya na binubuo ng 50 katao. Patuloy niyang bitbit ang katagang walang iwanan sa kanyang mga tauhan. Kaya noong September 10, 111 days ng Marawi Siege, naatasan ang company ni Captain Sandoval na bawiin ang isa sa ilang natitirang kuta ng kaaway. Kaya walang sinayang na oras ang kanyang company. Kailangang makubkob ng militar ang mga terorista at tuluyang itaboy pabalik sa Lanao Lake. Ang misyon nilang bawiin ang 5 palapag na gusali ng land bank ay napakahalaga para kina Captain Sandoval. Sinubukan nilang bawiin ito dati, ngunit sobrang mapanganib ito dahil malakas ang depensa ng mga kalaban. Hindi sila basta-basta makakapasok. Gayunpaman, sa araw na iyon, handa at determinado na ang mga tauhan ni Captain Sandoval. Sa ilalim ng pamumuno ni Captain Sandoval, unti-unti nilang na-clear ang ika-5 palapag, ika-4, ika-3, at pagkatapos ay ang ika-2 na palapag. At ang first floor ay ang mahirap sa lahat dahil ang mga kalaban ay nakatago at mahirap silang makita at nakaabang lang sa mga papasok na sundalo. Kaya naging maingat at kalkulado ang galaw nila Captain Sandoval. Matapos silang maghagis ng mga granada upang takutin ang sinumang natitirang terorista na nagtatago sa ibaba, 3 ranger ang agad na bumaba sa unang palapag bago nila napagtanto na ito pala ay masyadong mapanganib. Kaya agad na umatras ang 3 ranger pero nakita sila ng mga kalaban. Kaya habang umaatras ang 3 ranger para bumalik sa second floor, ay pinaputukan sila ng mga kalaban at nagkaroon ng palitan ng putok. Sa palitan ng putok, natamaan sa kamay ang isa sa mga ranger na si Corporal Jason Mante at naiwan sa baba na nakahiga. Nang makabalik sa second floor ang 2 pa, mas pinili ni Corporal Mante na humiga at hindi gagalaw dahil alam niya na ang kanyang sugat ang magpapabagal sa kanya
at mai-expose niya ang kanyang sarili kung sinubukan niyang bumangon. Dahil sa pag-aalala ni Captain Sandoval sa kanyang tauhan, inutusan niya ang 4 na tauhan upang subukan at kunin ang sugatang si Corporal Mante. Nakita nila ito, nakahiga pa rin siya sa unang palapag at naghihintay ng kamatayan. Dahil alam ng mga terorista na hindi iiwan ng militar si Corporal Mante, pinagmamasdang mabuti at nag-abang ang mga kalaban. Inaasinta ang sinumang sundalo na magtangkang bumaba mula sa 2nd floor para iligtas siya. Ang pinuno ng platoon na si 2nd Lieutenant R.V. Ventura na patuloy na nagradyo ng mga update kay Captain Sandoval mula sa 2nd floor ay naaalala niya na bumaba pala si Captain Sandoval para i-assess niya mismo ang sitwasyon pagkatapos ng mga nabigo nilang pagtatangka. Bigla siyang nawala at hindi niya napansin na wala pala si Captain Sandoval. Nakahanap si Captain Sandoval ng isang butas na ginawa ng mga kalaban at pinasok niya para makapunta sa isa pang gusali upang iligtas si Corporal Mante. Nang makita niyang hindi na gumagalaw si Corporal Mante, ay nagdesisyon agad si Captain Sandoval. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bigyan siya ng cover fire. Agad na nagpaputok ang kanyang mga tauhan sa pinagtataguan ng mga kalaban at tumakbo agad siya patungo kay Corporal Mante. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pagdating niya doon ay agad niyang kinapa ang pulso ni Corporal Mante at nang alam niyang buhay pa ito ay sinubukan niyang hilahin ito patungo sa ligtas na sulok. Pero nakita siya ng mga kalaban at pinaputukan. Ang kanyang unang tama ay nasa kanyang tagiliran at biglang napasigaw si Captain Sandoval. Ngunit hindi ito sigaw ng sakit o paghihirap. Ito ay isang galit na napasigaw. Galit na galit siya. Kitang-kita ni Lieutenant R.V. Ventura sa mukha ni Captain Sandoval ang galit. Kahit na siya ay tinamaan, lumingon pa rin si Captain Sandoval sa kalaban. Ikinasa ang kanyang baril at gumanti pa rin siya ng putok. Tinamaan ulit siya ng kalaban sa kanyang leeg at ang tumapos sa kanyang buhay ay tumama sa kanyang pisngi. Bago mamatay si Captain Sandoval ay nagawa pa niyang makapagradyo kay Lieutenant Ventura sa kanyang huling mga salita para ipaalam na may tama siya. Sa kanyang mga huling sandali, si Captain Sandoval ay ang tauhan pa rin niya ang kanyang iniisip. Pinilit pa rin niyang gumapang sa ibabaw ni Corporal Mante para protektahan siya na hindi na matamaan pa. Nang mabawi nila ang katawan ni Captain Sandoval, nakita nila ang mga tama ng mga bala sa kanyang dibdib. Pinili niyang saluhin ang lahat ng bala para sa kanyang tauhan. Sa kakaibang tapang at sakripisyong ipinakita ni Captain Romel Sandoval, siya ay pinarangalan ng Medal for Valor, ang pinakamataas na parangal para sa isang sundalo, at siya ay inilibing sa libingan ng mga bayani. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinyon at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento. Sandoval, Company Commander sa 11th Scout Ranger Company. Rangers lead the way!